dear beloved, Boss Mike Cervera. Pakinggan ninyo, nagsalita ng taong bayan, mga kababayan. Dahil Pasko, bibigay ko na. Eto na. Pasok! Marcos. Ako po, eto na. Ayaw ng mga... Pis-pis tayo, DDS. Magpapasko. Palagpasin nyo to. Tama na muna pambabas ninyo. Heart muna tayo. Ganyan, no? Di ba? Ganyan. Pasko eh. Balik na lang tayo sa January 3. No, doon na ulit tayo mag-batikusan, ano? Ito na mga kababayan. Basta, love you. Mga DDS, mahal na mahal ko kayo. Yay! Sabi nga dito meron akong sorpresa sa inyo Sabi nga dito ni Pangulo, Mr. President, nandiyan ka ba? Kasi hinahanap ka nila, Mr. President. Pakinggan ninyo Disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Kita nyo mga kababayan, galing mismo kay Presidente. Narinig nyo ba yung sinabi? Di ba mga kababayan? Ulitin ko It's okay to disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Oo na nga naman, kayo talaga, nakakita na naman ako ng mga nambabas dyan. Paulit-ulit na lang naman yung sinasabi nyo. Pwede ba baguhin ninyo? Bukod doon sa bangag, adik, bayaran, kung ano-ano. Sabihin nyo naman, gwapo ko. Kasi yun na lang yung hindi nyo inaaamin dahil yun lang naman yung nakikita nyong totoo. Ito ang realidad, nakikita nyo mukha ko mismo. Diba? Sabihin nyo, ang gwapo-gwapo mo, Boss Mike. Kahit ikaw ay maka-BBM, talagang hangang-hanga kami sa iyong mga muka, sa iyong muka. Mga muka tuloy. Diba? Yun ang pagsasabihin nyo ngayon. Kasi, kung ang babanat nyo bangag, hindi, nasan na? Sabi nga ni Pangulo, nasan na ang pagiging Pilipino? Diba? Ganon. Okay na. Tumahimik na sila. Thank you naman, mga DDS. Peace tayo. Tandaan nyo, hanggang January 3 lang to. Pagdating ng January 4, balik na tayo. Sige! Bira! Ganon. Para naman, sabihin ko sa inyo, nandyan na si Chris Jr. Thank you naman, kahit DDS yan. Kita nyo naman, para sabihin lang na gwapo ko, meron pa siyang palipad. Mga DDS, gayahin nyo na yung si Chris Jr. Ulit. Mr. President, ulit-ulitin natin to. It's okay to disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Correct, mga kababayan. It's okay to disagree. Pero mga kababayan, huwag nyo hayaan na yung inyong mga galit. Ba't kayo galit? Diba? Sayang pagiging. Sayang ang pagka-Pilipino ninyo. Correct. Pilipino tayo mga kababayan Tama na. Ilang araw lang naman to Tsaka na tayo magbanat. Di ba, Beth M? Nandiyan na si Beth M. Thank you naman, eto na. Punta na natin. Nasaan na yun? Yung topic natin. Eto, pasok. Bakit gusto niyo pala si Marcos? Gusto ko yan kasi ngayon, lahat ng mga gumagawa ng di maganda nahuhuli. Kita nyo? Lahat daw ng gumagawa ng hindi maganda, nahuhuli. Sabi ko naman, Ruel San Pedro, tumigil ka na muna. Hayaan mo na muna sila. Ayokong sabihin yung ganyang mga salita. Pasko ngayon magpapasko. Di ba? Huwag nyo nang i-real talk.
Sa January 4 na. Aabot din naman tayo, ilang araw na lang yan. Ano? Eric Fernandez, ano? Ito na, oo. Buti pa si Eric Fernandez hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako iniiwan neto. Ate, ano yan? Ano yung masasabi mo? Ulitin natin, nawala ako. Ito na, ito na. Ate! Ma'am, bakit gusto niyo pala si Marcos? Gusto ko yan kasi ngayon, lahat ng mga gumagawa ng di maganda nahuhuli. Kita nyo? Tama! Pero ate, may mali. Si Roque, di pa rin nahuhuli. Di ba? Si Roque, hindi pa rin nahuhuli. Pero mukhang malapit na eh. Tuloy. Duterte, puro patay. Ka, sinabi ko sa inyo. Malamang si ate nandito. Baka nagko-comment ka, ha? Lagi ka sigurong nanonood dito, no? Si Duterte daw laging patay. Tuloy. Nilagay ko na si Marcos. Nung isang araw, may nahuli kayo ng mga holdapper na kayong pumatay. Kita nyo? Oo nga pala, mayroon palang 3 kings, mga kababayan. May 3 kings pa. Tapos, magbe-birthday pa ako. Tapos, pag birthday ko, naku, Valentine's Day, araw ng mga puso. Puta, paano pa tayo makakapambas nito, Maria Prit? Okay na, mga kababayan. Hanggang pagkatapos ng araw ng mga puso, tapusin natin, mga kababayan, ng mga DDS kung mahal na mahal. Peace tayo. Ganon, ha? Pwede? Pwede? Sige, ha? Mga kababayan, peace tayo ngayon, ha? Mula ngayon, peace na tayo hanggang matapos ang araw ng mga puso. Pwede? Yung mga DDS naman dyan, press 1. Sabihin nyo kung sang-ayon kayo para hindi kayo nasasabihan na talagang punong-puno ng galit ang mga puso ninyo. Diba? Peace. Ganun. Sige na. Eto na. Pasok. Yes! Sabi ni Jai, meron pang mahal na araw. Hindi, mahal na araw. Laban-laban na yan. Araw ng mga multo yan eh. Hindi, ng mga demonyo pala. Araw nila, kaya bakbakan na yan. Sige. Ate, ulitin natin. Nawawala tuloy ako. Sige, tuloy. Ma'am, bakit gusto niyo pala si Marcos? Gusto ko yan kasi ngayon, lahat ng mga gumagawa ng di maganda nahuhuli. Duterte, puro patay. Nilagay ko na si Marcos. Nung isang araw, may nahuli kayo ng mga holdapper na kayong pumatay. Panginoon ng mga yes! Kita nyo, mga ordinaryong mamayan, mahal na mahal ang Pangulong Bongbong. Diba? Mahal na mahal ang Pangulong Bongbong, mga kababayan. Sige, tuloy. Marcos, ang maganda. Mas naniniwala ko kay Marcos eh. Okay. Marcos uli! Mas naniniwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Marcos. Kay Marcos tayo. Bakit Marcos gusto niyo, sir? Kasi na parang kung ba yun, yung bansa natin ngayon. Mas okay na. Wala nang corruption ngayon. Walang corruption. Wala nang korupsyon. Wala na. Wala nang drugs. Walang Drugs at walang Alam nyo, mga kababayan, yung pagdating sa drugs, propaganda lang nila yan yung bumabalik yung droga. Ngayon, mga kababayan, sige nga, deliveran nyo ko. Putik na yun, wala nga kayo makuha. Bakit? Dahil wala naman na talaga. Mahigpit, Hindi tulad ng panahon ni Digionyo. Ano sabi? Wala nang droga. Putik na yan, pinamahal lang pala. Kita nyo, mga kababayan, kalokohan ni Digong. Wala na daw droga, pero pinamahal lang yung presyo. Ngayon, meron ba kayong mabilan? Wala kayong mabibilan. Bakit? Lahat ng mga nagpapasok ngayon, lahat yan, nasasabat. Pero nung panahon ni Digong, sabi niya, wala na. Naku, nungka. Pinamahal lang nila yung presyo dahil sila pala yung nagbebenta. Tuloy. Wala ding mga walang mga buhaya ngayon. Sige, salamat. Walang buhaya.
lahat ng sinasabi nila puro propaganda. Sabi nila yung mga kongreso, mga buhaya. Hayop na yan pag tinanong mo, bakit naging buhaya? Yung pondo nila, binibigay na ayuda. Paano naging buhaya kung nagbibigay ng ayuda sa mga Pilipino? Mga kababayan, isipin ninyo. Sabi nila, mga buhaya, kasi bakit buhaya? Namimigay ng pera. Namimigay ng ayuda. Buti nga itong mga kongresista na sinasabi niyong buhaya, namimigay sila. Tapos, ikumpara nyo nun, meron ba kayong natanggap sa kanila? Putik na yan, mga kababayan. Yaan, tawag dyan, propaganda. Propaganda, mga kababayan. Kaya kung pagkakalawakan ng isipan, nililito kayo ng mga yan. Nililito kayo! Oh, diba? Yan nga sinasabi ko eh. Hindi ko ba alam? Wait lang, hanapin ko. Eto. Bago natin puntahan yan. Nasaan ka na? Digong, pakita ka nga. Kasi namimiss kita. Nasaan si Digong? Digong-gong. Digong-gong. Mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Kita nyo, katwiran niya, yung ayuda inyo yan. Talaga naman. At least yung ayuda, yung para sa amin napupunta. Nung panahon mo, nung sa inyo lang napunta lahat. Walang ayuda. Tama? Minsan lang nagbigay ito, natandaan ko. Nung nagkaroon ng pandemya. Nung nagpandemya, nagbigay ng ayuda. Puta, 2 lata ng sardinas at 1 kilo ng bigas. Kita nyo? Pero ngayon, binabatikos niya. Pera nyo yan binibigay. Buti nga, yung pera namin pinamimigay ng mga kongresista. Pero mga kababayan, hindi ko nila lahat. Yung mga kongresista, mga matitino paramihan dyan, mga matatakaw din yan. Pero okay na rin. Kaysa nung panahon neto. Bakit? Nung panahon neto, lahat, mga kababayan, kinakabig eh. Yung ayudang para sa atin na sinasabi niya, siya na rin ang kumukuha eh. Di ba? Yan yun. Ay, Diyos ko po. Kita nyo, ginagamit niya na yung Diyos. Akala ko ba walang Diyos to dahil demonyo to. Ngayon, mga kababayan, makabola lang, gagamitin na pati Diyos natin, Di ba? Akala ko ba demonyo to? Bakit ngayon gumagamit na siya ng Diyos? Digong, hirap na hirap ka na bang utuin ang sambayan ng Pilipino? Kaya ngayon yung mga banat mo pagmumura at mga joke-joke na mga corny naman, hindi na bumibenta. Kaya kailangan ibahin na. Gamitin na natin ang Diyos! Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Kita nyo, sinungaling pa. Sinungaling pa, mga kababayan. Bakit kanyo? Kahit bilyonaryo, walang magbibigay ng piso. Bobo! Maraming mga mayayaman na tumutulong. Yung iba nga dyan, nagpatayo pa ng foundation. Ingot talaga to. Eto ba yung presidenteng gusto nyo ulit? Mga kababayan, sabi niya wala daw mayayaman na nagbibigay ng tulong kahit peso. Ano na yung foundation ng mga C? Yung may-ari ng SM. Tinayo ni Henry C. Nagpapaaral ng mga bata. Nagtutulong ng kung ano-ano. Merong foundation. Inggitero. Kasi mga kababayan, hindi kayang gawin ni Digong yan. Yung magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalagnatin yan. Diba? Turuin mo yan. Binanatan pa, pati yung mga mayayaman daw, hindi nagtutulong yan kahit piso. Pakinggan nyo. Tsura na ito eh. Pag nakikita ko, parang nakikita ko na si Satanas. Walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo
na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Kita nyo, sinungaling? Sinungaling mga kababayan. Eh yung kumpanya nga namin, meron kaming mga tinutulungang mga bahay ampunan, bahay ng mga matatanda. Oh, simbahan. Ano ba? Digong! So ibig mo sabihin, hindi mo nakikita yan o talagang hindi mo naging kaugalian yan? Di ba mga kababayan? Yung binoto niyong presidente noon, hindi niya naging kaugalian ang pagtulong. Tandaan niyo yan mga kababayan, kaya ganyan magsalita yan. Oh. Waloy. Walang taong magagawa ng laro lang yung mga mayaman. O kita nyo, lalo binanata na naman yung mga mayayaman kasi yun talaga ugali niyan. Sandamukal na pera niyan. Pero mga kababayan, tandaan nyo, kasi gawain yan. Kapag ka may ginagawa, may ihahalimbawa, daaramid, dayareg. Oh. Ibang klase, no? Kawawa naman. Yung mga tao talaga, alam ko, kilala ko yung mga tao na tumutulong sa mga tao na nangangailangan. Dami niyan, mga kababayan, tahimik lang. Hindi nagsasalita. Hindi pinapamedya. Hindi sinasamahan ng kamera. Pero siya, dahil yun ang mindset niya, yun ang pagkatao niya, kahit na marami na siyang pera, hindi tutulong talaga. Dito na lang tayo. Kaya nga mga tao, eto na, naliwanagan na. Duterte. Dayan, hitman, para maubos yung adik. Gusto niyo talaga ng Duterte, ano? Duterte, magandang Duterte. Mas gusto niyo ng tokhang. Para maubos Wala. yung mga adik dito sa Pilipinas. Ito naman, tingnan yung mga nauuto nila. Oh. Di ba? Kita nyo kahit pa paano may nauuto talaga. Oh. Wala. Ito kayo mga dito na wala ako to. Wala to. Ikaw wala kwenta. So, Duterte lang talaga. Ikaw ano nga? Ikaw ano nga? Ay, sir. Survey kasi ako, sir, eh. Okay, piliin ka namin. Magiging bias ako. Kuya, Piliin ka namin kung alin dyan sa dalawa na yan. Ikaw. Sir, Marcos! Marcos! Ganon! Kita nyo mga kababayan, Marcos. ako, magiging bias ako kasi ako yung nagsusurvey. Tama yan, oh. Huwag kang maging bias para malaman ng lahat. Survey lang ako. Survey ako, eh. Kuya, lagay mo Marcos. Lagay mo, Marcos! Oh, yung mga... Eto, nako, tignan nyo naman ang itsura ng mga DDS talaga. Hindi ko sila binabasa. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Marcos. Bakit Marcos gusto nyo? Ay, syempre, maraming nagawa yan eh. Bakit gusto nyo ng Marcos? Maraming nagawa yan. Ang Duterte kasi tokhang yan. Ay, maraming naibigay. Agad-agad na ibibigay yung mga ano lang yan. Survey. Marcos. Ito wala pa. Ako Duterte ako kasi. Duterte na. Lagyan mo Duterte. Wala. Maano na sila. Maraming gagawin pa yan. Maraming pa rin gagawin. Maraming pang gagawin na kasamaan. Maraming gagawin kasamaan yan. Ay, lista mo daw lahat ng mga pangalan dito. Getaloy. Gawang kasamaan yan. Hindi di ba? Nakikita niyo kasamaan ng ano pa ang kasamaan nito. Hindi. Marami pang nagawa. Walang wita yan ngayon. Walang wita yan. Tuwa ako dito sa ano na to, sa survey na to. Oo, mga kababayan, bakit kaya nyo mga kababayan? Yung mga mga kinakausap mga ordinaryong tao. Sarap pakinggan eh. Tuloy. Ito yan. Survey sa'yo. Bias na nga daw siya. Ako survey ako, magiging bias ako, sir, eh. Kasi Huwag niyong turuan, magiging bias eh. Magiging bias. Oo. tayo dapat middle lang tayo. Ano ako? Duterte.
Oh. Lagyan mo Duterte. Iba na yan eh, Duterte. Lagyan mo Duterte. Yan ang mga hold Wala, pinilit na mga kababayan. Kanina pa nililista pa ulit-ulit. Ano nga, Duterte, Marcos. ngayon eh. Duterte, Duterte. Para maubos mga adik. Duterte pa isa. O sige. Duterte pa. Naisulat pa kita. Ano nga? Kayo. Ano nga? Fredo ako. Lenny. Lenny Dole. Bakit ayaw nyo pa si Di Marcos? Iya, wala pa. Wala pa na. Ayaw, walang nagawa. Kahit isa walang nahuli. Kita nyo, bulag na bulag sila mga kababayan. Wala daw nagawa. Walang nagagawa daw. Oh. Kita nyo, kahit tambak na't malulunod na mga Pilipino sa dami ng ano. Oh. Gusto mo yan. Snatcher may nahuli ngayon, nahuhuli na lahat. Ayan. Yan eh, sumunod kayo sa namumuno. Kita nyo, sumunod daw. Alam nyo, yung kapag ka Marcos talaga, no, may malinaw na kaisipan. Sumunod daw kayo sa mga namumuno. Ganon ang tama. Hindi yung puro kayo wala, nako, walang kwenta mga katwiran eh. Oh. Pag maganda, di labas sila. Si Duterte. Isulat natin Duterte. Bakit gusto nyo? Kasi alam mo kung bakit. Kumbaga, ano ba yun? Yung mga adik. Nawawala. Nawala. Alam mo naman yung... Tulad niyan, boss. Mawala din yung mga... Alam mo naman yung panahon niya, di ba? Alam mo naman. Alam nyo kung saan ito? Sa Divisoria, puro Muslim eh. Ayan ha. Kita nyo ha, hindi ako bias dito. Gusto ko makita ninyo. Di ba? Oh. Yung panahon niya, kinalaban niya talaga lahat ng mga sindikato. Yung kahit matataas sa tao. Kahit mga matataas, yung kural sa Pilipinas, Nawala. kinalaban niya. Kita nyo, ligaw na ligaw sila mga kababayan. Ligaw na ligaw sila sa mga propaganda ng mga DDS. Di ba? Hindi sila yung mga tao talaga na naninimbang at nagre-research at nag-aaral kung ano talaga totoong mga nangyayari. Tuloy. Oo, ganun. Yun ang kagandahan ni Duterte. Kasi nung kasagsagan niya talaga, wala. Eh kay BBM, nung masasabi nyo? Hindi yung panahon ngayon ng Marcos. Wala talaga. Halata naman eh. Kahit isipin ng taong bayan, isipin to. Halata mo talaga na bumalik talaga yung buwan. Droga. Kita mo, bumalik daw yung droga. Eh, dito nga sa lugar namin, mga kababayan, wala kang mabilan eh. Sige, tuloy. Yung droga. Sige sir, salamat ha. Sa YouTube sir ha, mapapanood nyo. Ha? Kita. Sara. Okay. Yung gusto ko lang ipakita din yung ginagawa ng mga dati nating mga kasama. Yung mga vlogger na to, dati nating kasama to. Oo. Part 3 na po ng ating kalye survey dito sa Baclaran. Mga Baklaran pala, alam nyo na. mahal kong taga-subaybay. Ito na tayo. Wala nang intro po ito. Let's go. Sir, Chismi nga. pwede magtanong sir, kanino ka mas tiwala sir? Duterte, Marcos sir? Duterte. Ngayon, alam nyo na mga kababayan, lugar-lugar yan. Pagka ang lugar ninyo namumugaran ng mga naniniwala kay Digong, Digong yan. Punta kayo sa ibang lugar, makikita nyo naman, puro mga BBM yan. Eto pa isa. Isme huwag kang magtatampo. Kasi ang ginagawa nila, yung mga ini-interview, kinakat-kat nila. Para ipamuka sa mga nanonood na malakas pa rin ang Duterte. Ganon. Pero kanila yan. Kaya lang, gusto ko lang ninyo malaman. Ha? Sige, tuloy. Bakit gusto nyo ng Duterte sir? Gusto nyo lang Duterte. Yan. Para Duterte! ano lang po ito. Survey lang ito sir. Salamat ha. Sa YouTube sir The Wonders Philippines. Ano ba channel ni Smith? The Wonders Philippines na? Ano po, survey lang po. Pwede mo mag-survey. Kanino kayo tiwala? Duterte, Marcos?
Kanino ka mas tiwala? Duterte o Marcos? Sa mama. Sa mama, okay lang. Sir, kayo ma'am. Kanino kayo mas tiwala? Duterte o Marcos? Huwag nyo kasi puputol-putulin. Survey lang po ito. Duterte. Kayo po? Duterte. Bakit gusto niyo ng Duterte po? Ay, grabe talaga, daming Duterte. Oh, ayan, oh. Ba't di po kayo nag-Marcos, ma'am? Okay. Duterte sila. Duterte. Basta Duterte kayo po. Duterte. Wala. Sige po. Salamat. Ano naman yan? Wala naman sinasabi. Duterte agad yung sinasabi. Nililit na yung sasabihin. Huwag ganon. May survey lang ako. Kanino kayo tiwala? Duterte, Marcos po. Siyempre, Marcos. Marcos, kayo po. Kayo po. Marcos pa rin. Okay, mga Marcos. Oo nga eh, nakakati. Pwede pa sa susunod yung tuloy-tuloy. Para nang maging balanse. Di ba? Marcos. Kami, Marcos. Duterte. Ayan. Salamat po ha. Survey lang. Siyempre, kawawa naman. Pag hindi nilagyan ng dalawa, ibig sabihin, baka sabihin, isipin bias talaga. Pero ayan, oo. Ganon talaga, ano? Oh. Kaya mga kababayan, mag-ingat kayo sa mga mapanlinlang. Marami. Napakarami niyang gumagawa niyan. Lilinlangin kayo sa mga pa-survey daw. Pero ang totoo, mga kababayan, pinuputol-putol yung mga video para ipakita na malakas pa rin yung kanilang amo. Di ba? Ganon. So mga kababayan, bahala na kayo. Basta, tandaan nyo mga kababayan, merong mga nagsasurvey na tulad ni Ilyasar TV. Hindi pinuputol-putol yung video. Yun ang masasabing hindi bias na survey. Gets nyo? Huwag ganon. Niloloko nyo taong bayan eh. Pagka ganyan, halata naman sa video nyo, putol-putol, di pag-iisipan. Oh. Huwag ganon. Pag putol-putol, pinag-iisipin ng tao. Kinakat-kat ninyo yung mga Marcos eh. Tama mali. Argo, nakita mo naman. Gusto ko makita nyo yung buong video para nang makita nyo na may resibo na putol-putol ang video. Ang survey dapat tuloy-tuloy, walang putol. Gets? Pinakita ko lang sa inyo. Our beloved Boss Mike Cervera.